Alright. Ito yung continuation ng freeze panes. Naputol ako, no? So, kaya dinugtungan ko tong video. So, sabi ko dun sa huling video about freeze panes, actually, pwede natin magkasabay i-freeze. Ang gusto ko sabihin dun, ano? Pwede natin i-freeze ito, the same time yung pangalan. Di ba last time pinrelease natin sa C, kung naka-freeze siya sa C, subukan ulit natin, ano? So, yung address, umuusog din, di ba? And then the rest. So, kung naka-freeze naman, unfreeze natin, ano? Kung naka-freeze naman siya dito, sa name, no? So, mawawala, tumataas naman yung name, no? Tumataas din yung name. Ayan, oh. Tumataas lahat sila. So, tumataas siya by row. While dito sa C, umuusog naman siya by column, no? So, paano po, sabi ko kanina, pwede natin gawin sabay yun, ano? Para mas mas effective at mas makontrol natin yung data. For example, kung ilalagay nyo dito ang inyong i-click nyo dito sa unang pangalan, ano? And then dito lang sa corner and then address, no? Dahil ang gusto natin i-freeze ay ito, 'di ba? And then itong names. So click nyo dito sa corner na yan, ano? And then freeze. Pag diyan tayo nag-freeze, ay, kung titingnan nyo, umuusog din siya, di ba? But, ang kagandahan yan ay parehas siya, no? Kung titingnan mo, yung name, hindi siya, for example, nauusog siya, napiprease siya by row, the same time, napiprease siya by column, no? So, parehas siyang, actually, yung freezing niya ay both column and rows. Kung diyan natin siya ipiprease. Pwede siya papaganito, hindi mawawala yung name. At the same time, hindi rin mawawala tong header, no? Pababa. Ayan. Kung diyan diyan kayo magpiprease sa area na yan, ano? Dito sa C4, yung unang bahagi, yung unang pangalan, kung pangalan ang isushow nyo, and then itong header. Unfreeze. Sige, unfreeze natin. But if gusto ko po kasama yung address, pwede din dito. Kung isasama niyo yan sa freezing itong address, then walang problema, no? Dito kayo mag-freeze. And then, yung address kasama sa mapi-freeze, no? Ayan. So, that's how to freeze rows and column.